Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Brother Jess Asinas, ng TSCCFI Church, ang makakasama nyo sa araw to para po sa Morning Tilaok Devotion. Ang banal na salita ng Diyos na ating pong pagbulay-bulayan sa araw to, ito po ay matatagpo natin sa libro ng Genesis, chapter 18, verse 9. Sapagkat siya'y aking kinilala, upang siya mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang pangako tungkol sa kanya. At tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, ang manaming banal. Maraming po salamat sa panibagong araw, panibagong dagdag na buhay. Salamat po sa pagkakataon po ng Diyos mula binigay niyo sa amin. Lord, kayo po yung patuloy magbulay-bulay ng salita at kayo po basbasahan aming po isipan. Gamitin lang, Lord, ang labing mutilingkod upang ipahig po ang mensahe para sa baptisahan po ng Diyos. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. At muli, isa pang kumusta po at magandang umaga po. At dito makikita po natin ang Panginoon Diyos ay nagbilin sa kay Abraham bilang ama na sa kanyang bago man lang siya mawala sa mundong ito at nagbilin siya na ituro sa kanyang mga anak ang pamumuhay ng may kabanalan at katwiran. Kung sa ating pong panahon ngayon, bilang ama po, bilang magulang, ang tayo po ay tinalaga ng ating Panginoon Diyos na manguna at gabayan ng ating mga anak. At alam po natin, ang tumawag at lumalang po sa tao ay ating Panginoon Diyos at nais niya po, nung nilalang niya ang tao ay maging makita ang katwiran at imahe ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya dito po, ang ating Panginoon Diyos ay patuloy papaalala at nagbilin sa bawat ama ng tahanan. Alam po natin ang ama ng tahanan, ito po ay ang haligi ng tahanan. At mahalaga po ang haligi ay matibay at makikita po natin malalim ang pundasyon at matatag. At kapag po ang haligi ay mahina at kapag po ang haligi ay hindi po matatag, madali pong bumaksak ang tahanan. Kaya ang ama ay maganda palaliman yung kanyang pundasyon sa pagkakala sa ating Panginoon Diyos, kanyang pagtitiwala at pananampalataya. At higit sa lahat, malaki ang takot sa ating Panginoon Diyos upang sa kanyang paggabay sa kanyang mga anak ay kakitaan din siya ng takot sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa ating pong bilang ama, bilang magulang ay tayo itinaga na magkaroon ng malaking takot sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang salita at mga kautusan. Ito po ang mahalaga na ating ipahayag sa ating manak dahil wala man po tayong may pamana. Mas mahal, wala pong higit na pamana na ating may iwan sa ating pamilya. Kung sakali tayo wala na, mas mahigit pa sa material na bagay. Ito po yung pamuhay kabanalan at ang katwiran ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito po, marami po tayong, ang may mga gagawin po tayo, ito po yung mga unang kaparaanan ay, una sa lahat, number one, ito turuan po natin, teach our child to fear God. Turuan po natin ating mga anak na magkaroon ng takot sa ating Panginoon Diyos. Mahalaga po mula sa kanilang murang kaisipan, magkaroon na silang takot sa ating Panginoon Diyos at magkaroon silang takot na rin sa salita at pagsunod sa mga kautusan nito. Dahil mahalaga po na unang matakot sila sa ating Panginoon Diyos at lahat ng bagay at lahat ng nangungunan, lahat ng mga taong nangunguna sa Kanya at nagmumuno ay Kanyang kakatakutan. Pangalawa sa magulang. Mas maganda po sa lahat ng Kanyang kasalamuha ay siya may, sa mga matatanda at mga magulang ay may takot siya. Turuan po natin ang number 2, turuan po natin mga anak
na gawin lagi ang mga tamang bagay. Ito yung mga katwiran ng Diyos, higit sa lahat ng paglakad sa daan na naisang pang Diyos na lakaran ng ating manak na itinuro din sa atin. Dahil ang ating manak, ang mga kanilang kinabukasan sa may naharap na panahon ay sila magiging magulang din. At ito'y kanila na ituturo sa kanilang mga anak at ang pamuhay na may kabanalan at katwiran ng Diyos. At ganito po ay tuturo din ng kanilang mga anak sa kanilang magiging anak at darating pang henerasyon. Kaya napakaganda po ang ating mga anak, kaya lumaking may takot sa Diyos at tumalakad na ayon sa plano ng ating Panginoon Diyos. Dahil dito po ay lalawak pa po, lalaki pa ang gawain ng ating Panginoon Diyos dito po sa lupa. At ang pangatlo po ay lead by example. Ito po pangunahan po natin ang ating pagtuturo, pakita po natin sa ating pamuhay, ating po tinuturo, at makita nila ang pamuhay kabanalan sa ating bilang ama, at isama natin sila sa mga banal na gawain, at matuto silang mag-aral ng salita ng Diyos, at magpakalalim pa, at gayon din ang pakita natin sa kanila. Sinusunod natin ang salita ng Diyos at pinamumuhay natin at namumuhay na may kabanalan upang sa kanilang paglaki hanggang sa kanilang pagdating sa hustong isip ay pamumuhay nito, at ganoon din ang kanilang gagawin pagka sila ay naging magulang o naging ama, ay ituturo din ito sa kanilang mga anak. Kaya bilang ama, mahalaga po ang una sa lahat ay ituro natin pakita po natin sa mga anak ang pagkatakot sa Panginoon Diyos, pakita po natin turo natin manalangin, paturo po natin ang paggawa hindi lang po sa tahanan, maging sa kanilang papaaralan o sa kanilang mga pinupuntahan o sa pinagtatrabahuhan. At makita na sila'y sumusunod at namumuhay na ayon sa plano ng ating Panginoon Diyos. Maganda hindi isama lagi sa gawain, sa mga pagtitipon, banalagan, magkaroon ng pagsasanay, na patuloy magpakalago, magpakatibay, na gaya na ating gagawin din bilang ama ay ito tayo muna ang unang dapat ang magpakita ng ehemplo sa ating mga anak. Napakahalaga po yan upang makita din ng mga komunidad ng kapitbahayan at magkaroon sila makita nila na magkakaroon sila ng pagkakataon na makita kung paano mabuhay ay may takot sa ating Diyos. At ito magiging daan para maakit din silang mamuhay ng gaya na sa atin. Kaya isang malaking bagay po yan dahil mahalaga po ang may takot sa ating Panginoon Diyos at mamuhay dahil alam po natin ang pagpapalang Panginoon Diyos at kanyang pagsama sa ating pamuhay ay isang malaking benepisyo para sa atin at sa ating mga anak hanggang sa darating pang henerasyon. Kasi pagka ang Panginoon Diyos ay palagi natin kasama, sino pa ba ang makakadaig sa atin dahil siya ang pinakamakapangyarihang Diyos. At maraming po salamat. Ganito po ang ating prayer focus. Ay makita po natin dito sa pray that He teaches them to do what is right, what God blessing may continue through His children and future generation. At pray for neighbors, pray that we are light in the neighborhood by showing God's love in our words and deeds. At ating pang prayer request ay mula po kay Angela Mendoza para po sa kanyang kaibigan, kay Deborah, na magkaroon po ng quick recovery para po sa kanyang pagkakauntog. At ganun po ang panalangin para po sa ating kapatid na kay Hani Mariano at Jim Magat para po sa safe travel po. Tayo manalangin, dakilan Diyos, ang maraming banal. Maraming po salamat, Lord, sa pagkakataon na pinagulog sa amin. Sa umagang to, maraming po salamat sa iyong pangunat, pagsama sa aming morning tilawak devotion. At Lord, nawa patuloy, Lord, ang aming mga anak, ang aming mga pamilya ay patuloy, Lord, sa aming bilang ama, bilang magulang ay pangunahan po namin at ituro po namin ang dapat
gawin tulad po ng pamuhay ng kabanalan at yung katwirang Panginoon Diyos upang Lord sa kanilang paglaki ay hindi na po nila ito iiwan Panginoon Diyos. At Lord, ganun po sa aming kapitbahayan Lord, nawa maging mapayapa ang bawat kapitbahayan at patuloy Lord magkaroon din sila ng takot sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pamuhay ng bawat pamilya at ang makikita ng bawat sa bawat pamilya Panginoon Diyos. Lord, tunay Lord, kayo po ang patuloy kumikilos sa aming buhay Lord. At ganun po, tinataas po namin Lord, ang panalangin kahilingan ni Angela Mendoza para sa kanyang kaibigan na aga gumaling ang kanyang pagkakauntog. At ganun po ang kapatid ang aming kapatid na Jim Magat at si Hani Mariano magkaroon ng mapayapang pagbabiyahe sa kanya hanggang sa kanilang makauwi sa kanilang tahanan ng Panginoon Diyos. Maraming po salamat Lord sa aming pong bansa. Lord, patuloy na tinataas ang kapayapaan, kasaganaan, pagkakaisa at patuloy magkaroon ng tamang desisyon ang mga namumuno sa aming bansa, sa aming bayan, sa bawat lungsod at bawat lugar. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po at see you at God bless po. Maraming po salamat.